Actually po, nung high school, nabully ako. Because po yung pagiging artista ko, nakapasa po kasi ako sa Science High School. Kaya lang naman daw ako natanggap sa artista. Kaya lang din daw po ako nakakapasa kasi artista. Nakilala ko po yung nagsispread ng rumors na yun. It's a guy. Nung sinubukan ko po kay mommy, sabi po ni mommy, sugurin mo yan, labanan mo, patulan mo. Sinugod mo? Opo, naghabulan po kami sa buong building. 4 floors po yun. Yung kwento ng field trip, alam mo naman Mel na marami tayong ginagawang pelikula. Hindi natin alam kung ano yung story talaga na papatukin ng tao sa audience. Kasi lahat pa rin, bagsak pa rin talaga yung film natin, industry sa theater. Kahit anong klase, no? kahit mga mainstream love team pa yan, wala pa rin siguro unless talagang MMFF to. So pagkatapos ng MMFF, wala na naman yung film industry natin. So siguro sabi ko, experiment, baka pwedeng suspense adventure, no? Itatakil natin yung buhay ng mga senior high school. So siguro parang tabing ilog, whatever. Pero hindi eh. Kasi ang movie na to is nasa schools, no? Nandito rin siya, naka-focus din tayo dito sa yung mga wala naman tong pinanggagalingan na pinagkopyahan. Pero naka-focus tayo sa buhay ng mga senior high na pwedeng syempre puro gadget, puro bigay lahat ang mga magulang, di ba? Although our film is glossy kasi Montessori yung concept natin, kumbaga yung high school dito is private school, no? Field trip, meaning pag sinabing field trip, nasa field trip sila. Suspense ended nila is syempre nasa killing zone. Kumbaga, meron lang ako nakita sa Netflix yung way back 2 years ago na All of Us Are Dead ng Korean. Yes, ano. Maganda eh. Sabi ko, tingnan kaya natin. Baka patukin to ng mga estudyante. Baka patukin to ng mga millennials. So that's why na-conceptualize ko yung movie na to. Siyempre sa tulong ni Eric din. Doon siya inspired. Oo. So doon siya inspired. Yun yung pinanggalingan ng field trip. Typical, very yung title, field trip. Pag sinabi mong field trip, tungkol sa schools, tungkol sa mga estudyante. Yun lang. Thank you. So direct may zombie rin dito? Kasi Walang zombie dito, killer. Meron dito. Kasi yung All of Us Are Dead zombie. Zombie yun eh. Dito killer. So meron ditong saka yung adventure, no? So ang buhay ng mga bata na nasa forest. So paano nila yung survival, tapos kasi ang shoot ko dito nasa Gabaldon, Nueva Ecija. And then at the same time, mapopromote din natin yung tourism nung area kasi maganda yung Dupingan River doon. Yung may mga parang kung makikita mo yung Tanay, pero meron siyang hanggang sobrang ganda yung area. Tapos pag kinuhanan mo ng drone yung bus na tumatakbo lang sa solo road na yon, sobrang ganda. Glossy yung film. Kasi may mahaba siguro mga 7 kilometer away. 7 kilometer yon, straight lang yun. Pag ganyan yung yung road. So doon mo kukuhanan yung tracking shot ng field trip. Pero doon may mga tree planting activities tayo dito, ganun. Pero din konting advocacy for the environment. And syempre yung anti-bullying hindi naman mawawala yan sa mga estudyante, mga mean girls, no? So diyan tumatakbo yung ating story. Anong role ni Alex sa ni Sir Dindo? And anong kaiba dito sa iba yung mga portrayal sa film? Alam mo naman yan, Alex, kakaiba yung role mo dito. Sinto-sinto. Alam mo, si Raul yung character ko eh. Kasi tinatanong ko si Direk kung nasaan na yung first draft. Ay, andyan, naka-Eric eh. Naka-Eric eh. Pero Nick, balik since kanina, parang may idea lang ako ng konti. Kasi dapat din ako si Sir Eric. Pero parang,
more of I spit I speak. I spit in your grave na Parang mentally. parang mental. Siya yung pinaglalaroan ng grupo. Ayan. Yan yung kinento sa akin ni Freddy. Mentally ill siya. Challenge. Challenge. So, yeah. Exciting. Hindi mo na kailangan i-arte, no? Hindi na. Hindi na. Meron na tayo niyan. Basta, Kailan dami na na. rin. First time mo gumanap na mentally ill? Ano siya eh, mostly siguro baka, I think dito baka gusto ni Direk, hindi siya yung talagang markadong mentally ill siguro. Parang ano lang, light lang. Oo. Parang siguro on the spectrum. Ganun. Hindi siya yung talagang... Kasi Halata. may purpose yun eh. Yung pagka store. One of the ano rin siya. I'm under sa... Kasi parang, I think boss ko si Kuya Jeffrey Santos, yung character niya. So, part kami nung mag-terrorize Ng mga estudyante. ng mga estudyante. So, very kontrabida. Kontrabida ba? Sir Dinto. Ganon din. Leader ng grupo. Kaya katulad nga sinabi ni Direk, may tree planting. Ako naman yung giba ng ano. So, laging concession. Kumbaga ako yung sisira ng Kalikasan. kalikasan. So, basically, doon tatakbo yung story. Thank you. Boss. Ako po yung question ko is, hindi ko alam kung sino yung mga estudyante dito ha. Let's Yun. start here. Kasi tungkol sa nakakatakot tong field trip, pwede kayong magkwento briefly lang, kasi baka abutin tayong 2 linggo. Sige, briefly. Ng pinaka nakakatakot yung karanasan bilang estudyante. Pwedeng yung binuli kayo, gano'n. Sino yung estudyante? Sa side muna na to. Yung estudyante. Jaya, estudyante ka ba? Ayun, sige. Kwento ka. Open mo na lang ito. Yung nangyaring any one of you. yung totoong nangyari ha. Yung meron kang ano, Karanasan. Experience na Experience. nakakatakot or bullying na First of all po yung environment when it comes to school, yun po, yung bullying nga po, parang common po siya. binuli ka. Once po, so parang ganun din po yung magiging outcome nito. Parang yung environment din po sa school. So parang magiging part din po siya ng bullying. Sino pa yung nakaranas ng Nicole. oo, yung nakakatakot or traumatic experience as a student sa tunay na buhay? Well, I've never really experienced being bullied at school before. So, teacher natin. Or teacher, tama. Teacher na inapi-api ka, ganyan. well, the thing that traumatized me, like when I get yelled at my teachers po. Okay, next. Si Abigail, may experience ka ba? Opo. Ano? Yung pag-bully nila po sa akin, tapos parang kasama nila lahat po ng classmates. Tapos Paano kang binuli? Anong ibinubuli sa'yo? yung insecurities ko po. Ang ibinubuli nila sa'yo? Okay. So naayos ba yon? Na-resolve ba? Kinausap ba mga parents nila? Hindi. Binubuli ka pa rin hanggang ngayon? Hindi na po. Hindi. Paano natigil? Naging friends po. Friends na kayo. Maganda naman. Kate, ikaw. Yes, I have experienced bullying. I was bullied when I was in, I guess, grade 1 to 3. Bullied as what? No, I was bullied when I was at grade 1 and up until grade. Hindi ako nga, bakit ka nila binubuli? Ano yung pinambubuli nila sa'yo? They bullied me for, I guess, my name, how it's like that. So that's where I became insecure with my name. Also with my You have a looks. nice name, Kate. Yeah, I started to really appreciate my name right now. But yeah, back then I was bullied for my name and for my looks. Yeah, Oh, you're pretty. Ba't ka nabubuli sa looks mo? I guess they didn't really like how I looked back then. So yeah, I really focused on improving my looks and myself right now. Was this here or abroad?
Here po. How old are you now? 15 turning 16 next month po. Pag ganyan kaganda, nabubuli, paano ba tayo? Natsumi ka. Yung material. Oo, ganda-ganda. Natsumi. Okay. Hi, I'm being bullied because of body shaming and about how my surname sounds, because it sounds nose. It is spelled by nose. They always sing the Nose Balasi song, and I always cried. And When was this? When was this? elementary, even in high school, when I was face-to-face grade 8, I was just being bullied a lot. Like, when you're just minding your own business and then they're just gonna mind you. Like, I don't even know why. Bakit sila nagbubully sa akin? Maybe because I'm just being who I am, or I'm just doing whatever I'm doing. For example, just doing assignments, and then they would just throw papers at me because of how I'm being different from others. Was this resolved? Yes, this was resolved because I keep telling my advisor and the classmates' parents po. So yes, it was been resolved. Very good, that's nice. Si Angel. Hi, di ba naman po ako ganun nababuli, pero meron din pong parang mga teachers na parang nagkakaroon pa ng favoritism, ganyan. Minsan na, kunyari, parang naaapi na din po nila yung students, ganyan. Actually, hindi din naman po kasi ako talaga nababuli. Actually, ako po yung parang nagtatanggol din po sa mga bullies. Yes po. That's very good. Si Mika. Yung sa akin naman po, same din po sa kanya, body shaming, and at the same time, yung teeth ko po kasi dati, sobrang sungki-sungki. So, hindi po mahilig na mag-smile, and I'm very shy. So, yun po. Paano na-resolve? Ang ganda na ng smile mo. So, pinabrace po ako ng parents ko. Tapos kinagat mo sila mo. Thank you, Mika. Thank you po. Elijah, ikaw. Experience mo na. Hello po. May naglakas loob bang ibuli ka nung nag-aaral? Actually po, nung high school, nabully ako. Because? Because po yung pagiging artista ko, and nakapasa po kasi ako sa Science High School. So, ang naging ano po nila sa akin noon is kaya lang naman daw ako natanggap kasi, what do you call this? Artista. Opo, kasi artista. Opo, kaya lang din daw po ako nakakapasa kasi artista. One time po, nakilala ko po yung nagsispread ng rumors na yon. It's a guy. So, nung sinumbong ko po kay mommy, sabi po ni mommy, sugurin mo yan, labanan mo, patulan mo. Sinugod mo? Opo, naghapulan po kami sa buong building. 4 floors po yun. And then, inabutan mo siya. Yes po. Then, after po na, natigil na po yung pambubuli kasi naging friends po. Up until now, friends pa rin po kami. Pero nung inabutan mo siya, nung ginawa mo sa kanya? Kwinalyohan ko lang po kasi masyado po akong hiningal. Hiningal po ako. Pero supposedly, sabi po ni mommy, sapakin ko raw para po matuto. Sinapak mo. Masyado po akong hiningal, nawalan po ako ng lakas eh. So ngayon friends na pala kayo. Opo. That's good. Ikaw, MJ. Yes po, I was also bullied because dati sobrang taba ko po. And ayun, binubuli ako dahil nga mataba ako. And natuto ako lumaban. Ngayon, pati yung mga guidance kaya lang na ako. Kasi nung lumalaban ako talagang, maski ako po naging bully na rin. Parang binubuli ko na rin yung iba. So, ayun. Nilabanan mo sila. Opo, nung huli na po. Pero dati kasi parang mga grade 1 to 3. Ayun yung mataba pa talaga ako eh. Parang hindi pa po ako masyadong marunong lumaban. So, hindi po ako masyadong pumapasok na kasi nga takot na mapupuli ulit. Until natuto nga ako lumaban na yun. Naging bully na rin po ako noon that time. Laban physically, nakipagsuntukan ka ba? Yes. Talaga nakipagsuntukan pa. Okay, at least saka nagpapayad ka. Opo. And by the way, congratulations MJ kasi nominado ka sa amin sa Star Awards for Best Movie Actor. Ayan, congratulations. And thank you po, thank you. For Unspoken Excited na rin. Letters, tama. Yes, excited na rin po ako. And ayun, manalo, syempre, is a great
achievement din po para sa akin. And ayun, sobrang na-excited po ako para sa movie na Yes. film. Thank you, MJ. Si Gab. Gab, Hi po. I wasn't really bullied, more like peaceful. In elementary, for like my colors, I was like in Girl Scout Day, the teacher there. I was putting on polvo because I was sweaty, and then she said, no matter how much polvo I put, I won't become white. And then, and then because of my surname din po, like Dentius, they tease me like it's Dikit daw. So how was it resolved? I just laughed po. I didn't You really stopped think what? much about. I just laughed. You laugh. I didn't really think much about it because I didn't really knew they were bullying me. Since everybody laughed, so I thought it was funny. Eh mukhang hindi ka rin nagpopolvo ngayon, di ba? Kaya hindi ka nabulog. Thank you, Gab. Sino pa? Iba kids. Si Christine. Christine. Kim, ikaw ba estudyante? Kasi teacher ang role mo eh. So, hindi ka kasali. O, si Pero Christine. siya, Nabully na rin ako many times. si Christine. sa dulo. Sobra. So, Naka-white. ayun, sino pa? Kasi ito, Christine, ayun pala. Siya si Christine. Oo. Christine, ikaw, any horror stories nung estudyante ka or yun nga, bullying or whatever? Wala. I don't want to talk about it. Oh, okay. Sorry. Medyo masakit para sa'yo. Okay. But you should talk about it with your parents para maayos siya, okay? Thank you. Kim, ikaw, tuloy mo. Meron ka? Mahilig sa estudyante. Mahilig sa estudyante. Mukha lang akong estudyante. But anyway, marami na nang bully sa akin. Kasi masyado akong mabait. Tahimik lang. Ako kasi yung tao na kahit ikaw yung may kasalanan, ako pa magsusorry sa'yo. Basta maging okay lang yung friendship, okay lang yung situation, gano'n. Pero one time, yung talagang hindi na kaya, talagang sinasaktan ako, gano'n, dahil transfer ako. Physically? Yes. Physically. So, nung umuwi ako ng bahay, puro sugat ako sa mukha. Sabi ng mami ko, ano nangyari? Sabi ko, nadapa lang ako. Pero nakita niya tumutululuha ako. Sabi niya, sumugot yung tita ko yung mami ko sa school. Nagwala talaga siya, pinatawag yung teacher, ganon. So, in short, insecure, hindi ko alam anong problema. So, ginawa ko sa sarili ko para hindi ako mabully, lalo. Talaga nag-aaral talaga ako yung about sa math, ganun, solution, ganun. So, binawian ako ng teacher ko kasi dapat nasa top ako eh. Ngayon, yung 93 ko sa math, ginawang 84. Graduating ako. So, napakasakit sa akin, hindi ako nakapasok. Ba't ginawa ng teacher yun? Kasi may favoritism. Ah. Parang alaga-alaga niya yun, gano'n. So, nung ngayon, kaya ako nag-Air Force, Philippine Air Force Air Service. Force? So, doon ako na parang naging matapang. Hindi naman gawin na yung gawin na pananalita ko kasi before napakalaping ko, Ngayon talagang nilalaban ko na. Kaya, na-achieve ko yung, right now, I'm a Reservist ka. reservist and president of Makati Lady Eagles Scout. So parang kaya ko na tumayo as a leader na talagang inilalaban ko pag alam kong mali. Tsaka hindi ko na papalagpasin yung mga tao na yun ang bubuli sa akin, ang aaway sa akin. Kaya yun. Yes, very good. Service ka na. Ikaw si Cheng, estudyante ka din. Teacher po. Dito, pero sa tunay na buhay, No, yeah, I was a student, pero working na. meron ka bang experience na This was different. Yung pagbubuli sa akin before dahil sa isang guy, when I was in high school, love triangle? dancer po kasi ako since elementary until high school. So, lagi po akong active sa lahat ng school activities. And then, may isa pong heartthrob sa amin sa school na nagkagusto po sa akin. And then, yung best friend na tinuturing ko po, may gusto din po pala sa kanya. And then, nung nalaman po niya na nagkakababalihan po kami nung guy, siniraan niya po ako sa buong school, and then sa CR, nag-vandalize siya. Talagang sobrang paninirang puri yung sinulat niya po dun sa CR. Pwede mo bang sabihin mo? Yeah, like malandi, maarte, mga agaw, lahat po na masasakit. So, sobrang traumatic po yan for me kasi
bata pa po ako nun eh. So parang nakatanggap na ako agad ng gano'n na parang, I didn't do anything to her. I was just being me. Hindi ko naman kasalanan ako yung nagustuhan ng guy na gusto niya. So, yeah, yung mga sinabi sa akin sa CR, nagsubok sa akin pagtingin ko, ang dami kong nakasulat doon like, Rachel, Maarte, Rachel, something like that. So parang, buti na lang po yung guy was there for me. Kinomfort niya ako, pinaglaban niya ako, and yun. Siya yung parang umaway dun sa girl. Naging kayo nung guy? Naging kami po, pero... Kasi ikaw nagtagumpay. No? Pero sobrang traumatic. That was very traumatic for me. Sabihan ka po ng malandi. That's paninirang pure. So, yun. Thankful din ako dahil may mga nagmamahal din sa akin before na nagtanggol talaga. Like yung mga totoong nakakakilala sa akin. Like, parang you don't have the right to judge me unless you know me. Parang ganun po. Thank you. Next ito, last na ba to? Si Ron. Ikaw, Ron. Ako po, meron po. May ikang kasi po ng babatang sa ulo ko po. Yung ano po, huling-huli, napigon po ako ng tasa, no? Pumunta po kami sa basement, nagsapa po kami. Yun po, di pumasok ng 5 araw. Siya, Opo. binugbog mo. Hindi po, parang natakot lang po sa akin. Okay. Ayan po. After no, naging okay na kayo, friends na kayo. Hanggang ngayon po, hindi pa po. Hindi pa din. Takot pa rin po sa akin eh. Hindi ka na niya binubul, hindi ka na niya binabatukan. Tahimik na lang po siya. Okay. Ba't ka daw niya binabatukan ng walang dahilan? Ha? Bakit ka daw niya binabatukan? Hindi ko po din alam eh. Okay. So at least natigil din, ano? Opo. Ayun. Anyways, thank you kids and good luck sa movie. Congratulations. Direct all girls po ba yung school? All female? Actually, Cesar, to? Male and female. Pero, it so happen, yung mga nandito, babae lahat. Pero may mga forecasting ako na male students. Ito pong mga nandito sa Storycon, sila na po may mga additional characters. Sila na to. Sila na yung may mga character dito, yung may mga names sila. Actually, ikwento ko lang. Hindi ito basta lang na nag-workshop ito sa akin for 3 months ata, I think 8 sessions bago ko sila ini-launch dito. Siyempre palakpakan natin mga mentor. Ito mismo nagtuturo kung paano sila umacting kasi ang idea ko kasi hindi ako nagdi-discover ng mga newly artist sa iba't ibang mga taga iba't ibang lugar to. Hindi ito taga rito sa Maynila. Yung iba rito may taga Iloilo, may taga Quezon Province. Pero kasi gusto ko, win-workshop sila doon mismo sa kanilang character. Kung ano yung character nila sa movie, yun ang pinag-aralan nila ng 2 months. At yun yung tinuro nila nila coach, ni Sid, nandito sa likod. Mentor nila, sila Dindo, sila Jeffrey, at saka sila Alex Medina. Siyempre, sabi ko sa kanila, tulungan yung mga bata. Kasi once na bigla lang nating ilabas yan sa movie, baka kasi magkaroon ng... siyempre, may mga pangarap din sila eh. Ito kasi yan, ang isang movie, pag nilagyan mo yan ng introducing, tapos hindi masyadong nakaka-act o hindi masyadong nakukuha yung role, mahihila yung main, yung mga magagaling na artista. So ang mapapansin doon, yung hindi magaling na mga bata. So ayoko naman mangyari sa movie ko yun. Kaya that's why na pinili ko sila, yan na mismo, wala nang ibang character. Pero yung forecasting natin, syempre, yung mga totoong artista na kasing edad din nila, yun to yung mga male, mga estudyante na iba pa. Wala pa po sila or meron Magpapa-audition pa ako.